Alam niyo ang orihinal nag-post nito, mahaba ang salaysay niya, at marami siyang binanggit na talata sa Biblia, pero hindi ko naramdaman sa salaysay niya na Diyos si Kristo, kaya sinagot ko siya, medyo may kahabaan din na sagot ko, pero paiksiin ko lang, sabi ko, bugok diretsahin mo na hindi ka naniniwala na Diyos si Kristo. Sa madaling salita, sinabi ko, sa blog ko doon ka magtanong at ibigay ko sayo ang maliwanag na sagot. Ito yung sagot ko, may nakasulat sa Biblia si Kristo tao, si Kristo Diyos, at may nakasulat din sa Biblia nagkatawang tao. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 5 kaya't pagpasok niya, ni Kristo, sa sanglibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin, kay Kristo, ay inihanda mo. Juan Kapitulo 1 versikulo 14 And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth, at nagkatawang tao ang verbo, salita, si Kristo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabagtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Tito Kapitulo 2 versikulo 13 Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, na hintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 versikulo 1 Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Hesu Kristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ang mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Juan Kapitulo 10 versikulo 30 I and my Father are one, ako at ang Ama ay iisa. Si Hesu Kristo ay parehong ganap na Diyos at ganap na tao, hindi isa o ang isa pa, kundi pareho sa iisang persona. Ito ang pangunahing doktrinang ortodoksong Kristiyano na tinatawag na hypostatic union. Ganap na Diyos, walang hanggang anak ng Diyos, kaysa ng Ama, manlilikha, may hawak na banal na kapangyarihan, awtoridad, at kalikasan. Juan Kapitulo 1 versikulo 1, Juan Kapitulo 10 versikulo 30, Colosas Kapitulo 2 versikulo 9. Ganap na tao, ipinanganak kay Maria, lumaki, nagutom, nauhaw, tumangis, napagod, tinukso, at namatay, ngunit walang kasalanan. Juan Kapitulo 1 versikulo 14, Mateo Kapitulo 4 versikulo 2, Hebreo Kapitulo 4 versikulo 15. Isang persona, dalawang kalikasan, malinaw na tinukoy sa konseho ng Chalcedon, 451 AD, tunay na Diyos at tunay na tao, walang kalituhan, walang pagbabago, walang pagkakahati, walang paghihiwalay, bilang Diyos, maaari niyang patawarin ang kasalanan at lupigin ang kamatayan, bilang tao, kinakatawan niya tayo, nagdurosa kasama natin, at nag-aalok ng isang perpektong sakripisyo para sa atin.